Naging mabigat para sa pangalawang Pangulo ng Bansa na si Vice President Sara Duterte ang pamumuno nito ngayong 2025 sa ilalim ng Marcos administration. Bukod sa kaliwat kanang bigwas sa kanya ng mga komitiba sa Kongreso hinggil sa umano'y ilegal na paggamit ng confidential fund, sapilitan pang ipinakulong sa The Hague, the Netherlands, ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagay na lalong wumarak sa relasyong politikal ng dating magkaalyadong BBM at Sara noong halala ng 2022. At ang masakla pa at hindi maitatagong bunga ng pagbitaw at pagbatikos ng kampo ng Vice President sa Administrasyong Marcos ay ang pagbabaklas ng Kongreso sa panukalang budget ng Office of the Vice President sa taong 2025. Mula sa orihinal na panukalang 2.037 billion pesos, tinastas ito ng Kongreso at ibinigyan lamang ng halagang 730 million pesos. Sa labing, di hamak na maliit na maituturing kumpara sa bilyones na pondo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Subalit bagamat animoy parang tumitinidor ng sabaw pagdating sa pagpapaaproba sa Kongreso ng taunan o annual budget ng Office of the Vice President, hindi natinag si Vice President Sara Duterte at ang mga tauhan nito sa OVP para maghandog ng iba't ibang tulong na lapat sa sikmura at pangangailangan lalo na ng mga mahihirap sa lipunan. Politika kung si Vice President Sara ang tatanungin. Malinaw na pamumulitika ang dahilan kung bakit binaklas ng Kongreso ang proposed budget ng kanyang opisina para sa 2025 na nagkakahalaga ng 2.37 billion pesos. Hindi raw kasi siya kaalyado ng palasyo at Kongreso kaya ginawa sa kanya ito. Ganun pa man, nagawa pa rin itong makapaglunsad ng iba't ibang proyekto kahit sa mga malalayong lugar sa bansa na maraming nangangailangan ng tulong medikal, edukasyon at kabuhayan. Mula May 2024 hanggang April 2025, sa tulong ng maraming volunteers ng mga private individuals and organizations, umarangkada pa rin ang maraming OVP projects, gaya ng medical assistance na may nabiyayaang 127,000 beneficiaries nationwide at burial assistance na 27,000 beneficiaries. Ang Magnegosyo Taday, isang livelihood project ng OVP na may nakinabang na 460 individuals at 9 na organisasyon. Libreng sakay na may nakinabang na mahigit 3 milyong mananakay mula sa iba't ibang bayan at probinsya sa loob at labas ng Metro Manila at ang Disaster and Relief Operations pag may bagyo at kalamidad na mahigit 72,000 biktima ng kalamidad ang nakinabang. Samantala, ngayong sona ng Pangulong Marcos, sinabi ni VP Sara na gaya ng isang taon, hindi rin siya dadalo sa State of the Nation address na ito. Ganun pa man, nangako ito na kahit hindi na sila magkaalyado ni Pangulong Marcos, mananatili at patuloy pa rin ang gagawin niyang pagsisilbi sa bayan. Para sa President's Agenda, ang ika-4 na sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako si Henry Uri para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.